Here's another 3-minute video in a life of Nanay Guro. Another day, another patsambang ulam na naman ang ating lulutuin. Ito pa nga yung itlog ng pugo na nabili namin sa palengke nung nakaraang araw. Iniluto ko na lahat dahil may iilang peraso dito na nabasag at alam ko na mamamaho ito kapag hindi ito lulutuin. Ang iba ay ihahalo natin sa patsambang ulam na lulutuin natin ngayon. At ang iba ay ilalagay ko na lang sa ref pang merienda ng mga anak ko. Hahaluan ko na rin ito ng kakaunting chicken. Hindi na magrereklamo ang mga anak ko dito dahil bukod sa may itlog ay may chicken pa. Wag lang talaga isda araw-araw dahil malulungkot sila nun. Malulungkot at magrereklamo pero kakain pa rin naman. Dahil sabi ko nga kung anong meron sa lamesa ay dapat nilang kainin at wag na sila maghahanap ng iba pa. Dahil kung mamimili sila ay sa basurahan na sila maghanap ng gusto nila. Hahaluan ko na rin itong mushroom. Kasama din ito sa nabili namin sa palengke nung nakaraang araw. Nung dinaanan ko yung nagtinda nito ay narinig ko 80 na lang daw. Pero nung nakita niya akong bumili ng mangga, aba nagtaas din siya 120 na daw. Wala pang 15 minutes ay ang laki na kaagad ng itinaas. Na para bang gumagamit din siya ng gas ay nakatayo lang naman siya. Pwede naman talaga hindi ko na siya bilhin pero naawa ako sa kuya. Binili ko at hindi rin ako humingi ng discount. Kung ginulangan man niya ako ay hindi ko na yun problema. Dahil siya naman ang mananagot kay San Pedro pagdating ng panahon. Mas inisip ko na lang na nakakatulong ako sa kanya. Pero for sure, first and last nabili ko na yun sa kanya. O diba? Sa halip na makakakuha pa siya ng dagdag customer ay nawalan pa siya. At hindi ka rin naman ibibless na Lord kapag ganyan tao ka. Although naiintindihan ko rin naman siya, sa hirap ba naman ang buhay natin ngayon. Akala kasi siguro niya ay mapera ako. At wala akong alam sa pamamalengke basta na lang bili ng bili. Nang hindi iniintindi ang mga presyo. Ang hindi niya alam ay maporma lang talaga ako tuwing namamalengke pero wala rin akong pera. Pagkatapos maluto nitong ating patsamba na ulam ay kumain na kami ng agahan. Nagustuhan siya ng dalawang mga anak ko. Pagkatapos ay ito na naman nga tayo. Maghuhugas na naman ang pinaglutuan at pinagkainan. Wala naman sana magsasabi na teacher ka pa naman sa suot ko. Sobrang init besh. Maniwala kayo sa hindi ay hindi ako nagbubukas ng electric fan sa araw. Binubuksan ko lang ang bintana at sapat na yon. Dahil nagtitipid ako sa kuryente. Kahit papaano ay pumapasok pa naman ang hangin sa loob ng bahay kaya carry pa. Downside nga lang ay pumapasok rin ang mga langaw. Hindi ako mahilig magbukas ng bintana at pinto pero no choice tayo. Kakakain lang namin ng agahan pero magkakape na naman ako. Kain, tulog, kape at minsan ay naglilinis din naman ng bahay. Sa ganitong paraan ko ginugugol ang aking 1 month uninterrupted vacation. Para iwas pagkabagot ay gumagawa ako ng mga bahay vlogs. Bukod sa nai-entertain ako dito ay kumikita din naman kahit papaano kahit pasinta-sentavo lang. Wala naman talaga ibang magagawa kaya kakain na naman. Ito pa rin yung aming makasaysayang lumpiang toge na favorite ni Bunso. Magpapataba muna kami habang bakasyon pa dahil sigurado ako sa pasukan ay mamamayat na naman kami pare-parehas kahit hindi pa kami magda-diet at mag-e-exercise. Ang pagod, puyat at stress ay mabisang pampapayat talaga yan. Kaya kung ikaw ay mataba at hindi namamaya, kahit pa anong gawin mo ay magpasalamat ka dahil hindi mo nararamdaman yung mga binabanggit ko.